kukunin na ako ng librarian. Iyon lang ang nasa isip ko habang mabilis akong tumatakbo sa koridor. Pero bago ko pa marating ang dulo, isang pader na malabakal ang nasalubong ng noo ko. Dibdib pala ng aming prinsipal. Habang nakahiga ako sa klinik na may yelong nakapatong sa bukol ko, umiiyak kong isinumbong ang krimen. Sir, yung librarian po may sapo. Kukunin na po niya ako. Imbes na tulong, isang malalim na buntong hininga lang ang nakuha ko mula sa prinsipal. At pagbalik ko sa silid-aralan, hinarap ako ng aking mga kaklase na may kasamang mapang-asar na kanta. Bring mother! Bring mother! Bring mother! Noong grade 1 ako, simple lang ang misyon ko sa buhay. Manghuli ng gagamba sa likod ng paaralan pagkatapos ng klase. Binibigyan ko pa nga sila ng sariling tirahan, mga kahon ng posporo na may saping bulak at mga mumo ng ating baon bilang pagkain. May pangalan at di kanya-kanyang papel ang bawat gagamba. Para sa akin, nag-iensayo kami para sa isang malaking laban. Bago magsimula ang tournament, binubuksan ko ang posporo at sinasabing, "Tara na mga pre, bukas lalabanan natin sina Rene Boy." Sa mundo ng mga gagamba, ako ang head coach. Pero pag-uwi ko sa bahay, ang nanay ko naman ang manager. At sa tuwing uuwi ako, palagi ako mukhang nanggaling sa gera dahil sa dumi. Isang araw, habang buong panggigigil na kinukuskus ni mama ang aking mga binti, napuno na siya. Toto, pag hindi ka umuwi ng maaga, may matandang babae dyan. Librarian, kinukuha niya ang mga batang madudumit pasaway at isinasako. Walang ibang paliwanag. Para sa akin, iyon ay isang batas. Sa paningin ko, siya na si Ida, ang nakakatakot na kontrabida sa TV. At ang kanyang sako, iyon ang kanyang personal na time-space warp, ang mahiwagang dimensyon kung saan niya ikinukulong ang mga batang tulad ko. Mula noon, iniwasan ko ang librarian. Kahit yung simpleng kaluspos lang ng nilipat na pahina ng libro, biglang nagpapakaba sa akin. Pero isang hapon, naabutan ako ng tadhana. Pagliko ko sa may library, nandun siya. Hila-hila ang kanyang sakong na tila ba puno ng mga batang pasaway. Mas mabilis na gumalaw ang katawan ko kaysa sa isip ko. Tumakbo ko ng buong liksi. Nilagpasan ko ang grade 3 room. Nilagpasan ko rin ang bulletin board. Hanggang sa... Doon na ako bumangga sa principal, naging dahilan kung bakit ako napunta sa klinik na may hatol na Bring Mother. Lumipas ang maraming taon. Ngayon, ako na si Teacher Lito. Nitong nakaraang linggo may isa akong estudyante. Isang batang grade 1 na saksakan din ng kulit at walang kapaguran. Nung biglang tumakbo papalayo sa library. Nasalo ko siya habang mabilis siyang tumatakbo. Umiiyak na sinabi ng bata, "Sir, yung matandang babae may sapo. Sabi ni mama kukunin daw ako pag di ako umuwi agad." Parang bumalik ako sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, bilang isang matanda, nilapitan ko na ang librarian. Tinanong ko siya ng mahinahon, "Ma'am, ano po bang laman ng mga sako niyo?" Mamiti siya. Binuksan niya ang sako. Sa loob, walang mga bata. Ang laman nito ay mga lumang storybook. Para pala ito sa mga batang ay iwan ng huli sa paaralan habang naghihintay sa kanilang sundo. Binabasahan niya sila ng mga kwento para hindi sila mabagot o matakot. Ang sako na kinatakutan ko ng maraming taon ay hindi pala isang bitag para saktan ako, kundi isang aral na binalot lang sa maling paraan. Minsan, ang mga salitang sinasabi natin sa mga bata dahil sa galit, pagod, o mga lumang paniniwala ay pwedeng mag-iwan ng parang sapot ng gagamba sa kanilang mga puso. Nakakalimutan natin ang mga salitang yon. Pero sila,
Hindi. Ang mga halimaw na kinakatakutan natin noong bata tayo ay maaaring mga pagod lang palang matatanda na may mabubuting intensyon. Para sa isang bata, ang simpleng pananakot ay pwedeng maging isang malaking katotohanan. Ang isip nila ay isang blankong papel at ang bawat salitang binibitawan natin ang siyang naitatala rito. Kaya naman, magsalita tayo ng may kabaitan. Dahil hindi natin alam kung anong klaseng mundo ang lihim nating binubuo sa puso ng isang bata. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo dahil may kwento si Raya.